Hello, Ellie and Cynthia and Binibilib. Good evening, Miss My Joy. Good evening. Thank you for following. My goodness, maraming salamat po. Much appreciated. Good evening, Lay. Hi, Jing. Jem Gagaring. Hi. Leon, magandang gabi. Sally. Hello, Michelle Jinky. Magandang gabi sa inyong lahat. Tukaya, hello. From Cebu, si Mel. Hello, Mel. Eva. Christian, magandang gabi. Magandang gabi, Miss March. Bakit March lang? Diyos ko, hindi pala ako nagsuklay. Maray na Gabitabe, Veba. Marites, good morning. Morning, nasaan ka ba? Hi, Rodel. Hi, Mel. Thank you, Sir Rose. Yung mga nagbibigay sa akin, maraming salamat po. Kasi ang laking tulong po sa akin yan. Naku, Len, hindi naman. Wow, Rodel, thank you. Sato, thank you. Silea Herminanda. Nakakatuwa. Copy, you're here. Hello. Hi, Elaine. O baka sabihin mo naman di kita binate. O shout out kay Elaine. Ang isa sa aking mga Starseed graduate. Uy, thank you naman sa BOR. Alam nyo ba kung ano to? Nagtatanong kayo kaagad, ano? Kasi pag nakita ninyo ito yung very rare na blue obsidian. Nakakatuwa kasi para siyang laruan, alam nyo. In fact, parang candy. Good eve, Moon Snow. Ano to? Alam niyo kung ano ang obsidian, di ba? For those who are into crystals. Because I'm into crystals ever since I was very young. Hanggang maunawaan ko na kung ano ang ibig sabihin ng mga crystals at kung paano ito gamitin. And they're so powerful. Ang obsidian is the first stone of all the stones. Maniwala kayo sa hindi. Kasi galing yan sa bulkan. Pagkatapos, ginawa ng taong isa sa pinakamatalas na gulok o bagay na panghiwa o pangsanggalang ay obsidian. Hindi ibig sabihin lahat ng obsidian ay itim. Hindi po. May green at may blue. Ito yung blue. Kung di ka lang marunong, my goodness, akala mo laruan. At ang fake na blue na obsidian po, masyadong mataas ang kulay, meaning masyadong matingkad ang pagka-blue, tapos sobrang linis, parang crystal, fake yun. Hindi po ganun ang obsidian. Ang tunay na obsidian, katulad din ng black. Di ba? Yung black, pagka ginagalaw-galaw mo, parang may nagmo-move na kulay. Kung minsan, ganun din ang blue. Maraming gamit ito. Napaka-special ng blue. As usual. Ay, naku!
pwede talagang panggamit pag if you really want to know and use it for astral traveling or uh, you being able to remember everything that's going on in your life while you're sleeping. Yan. Siyempre, crystal abundance lang po. Iyon. Ma'am, nakakabasa din po ba kayo ng future ng tao? Kung ang ibig mong sabihin, sana? Nasaan na yon? Jang, hindi ako manghuhula. Hindi. Pero nalalaman ko yung mangyayari sa isang tao kung magtatanong sa akin at sasabihin sa akin ng kanyang spirit guide na pwede siyang sagutin. Pero yung manghula, hindi po ako manghuhula. Marami pong nagpupunta sa akin, nagtatanong kung kailan makakaalis. Yon, nasasabi ko yan. Nasasagot ko po yan. Kasi hindi naman masyadong mabigat ang katanungan na yan eh. Pag madalas pumapayag ang kanilang mga gabay, nasagutin. So, nakakapag-prepare sila. Yung mga kung may negatibong tao, nakasama, yun. Healer Sin, hello po Pugay Haring Bakal. Hello sa iyo kapatid. Uy, thank you Sandy. How cute naman. Maraming salamat. Opo, member po ako ng Haring Bakal. At sobrang daming taga na po ang inabot ko na kahit kailan hindi ako nasugatan. Nandun na po ako sa kataas-taasang level. Pinagmamalaki ko yan kasi hindi lahat nakakapunta doon. Kami po ni Manay Joby Lazano. How to astral, AVB. You have to learn how to do it properly if you want it controlled. I mean, everybody can do it. Pag natutulog ka, you can do astral traveling. You just don't remember. Sometimes you do. Kaya ako sinasabing kailangan ninyo ng dream journal para isusulat ninyo. Yun palaging madalas mangyari. Pero kung gusto mo ng controlled na astral traveling, remote viewing, pag-aralan mo how to do it properly. Kasi kung hindi, sayang naman yung effort ninyo. Lalo na kung nagbabayad kayo online kasi hindi mangyayaring matututo kayo online. Nakakakita na ba kayo ng angel? Sige ay nako, Luna! Thank you very much! Okay. Kung hindi kita followers, siguro kaya hindi mo alam na palagi kitong binabanggit. Hindi po totoo na kahit sinong tao o hindi po totoo yung mga tinatawag na angelologist. Okay? Kung ang angelologist ay nagtuturo lamang sa inyo kung ano yung hierarchy ng mga angels, yung iba't ibang klaseng anghel, okay lang pong tawagin sila na angelologist. Pero pag sinabi nilang anytime, pwede silang magtawag ng angel, makausap ang angel, makaharap ang angel, magtanong sa angel at sabihin kung sino ang angel guide ninyo, fake po yon. Alam niyo kung bakit ko alam. Okay. Ang angel po ay sobrang special na nilalang ni Ama. Thank you! Thank you! Hindi sila katulad ng ordinaryo na naging santo. Hindi. Special sila. Makikita nyo lang ang isang angel kung gusto nilang magpakita sa iyo. Thank you. Thank you. Kung gusto lang nila. They are messengers of our Lord. They are warriors. You cannot call them atakwim. Ibig sabihin yung just naisipan mong kasi gusto mong malaman at may tata. No. Unless meron pong bilin si Ama na kailangang iparating sa inyo, them as a messenger will manifest themselves. Makikita ninyo. Pero yung anytime, magpapakita, kahit hindi po. Never kayong makakita ng angel na aksidente lang. Ibig sabihin, nakatalagang makita ninyo o magpapakita sa inyo. Kaya wag po kayo masyadong magpapaloko. Meron po akong nalalaman ganyan na ayaw ko lang mapahiya. Opo, nakakita na po ako ng angel. At may mga bata na po at may mga tao na pong nakakita ng angel na nagbabantay sa akin. Ako hindi ko siya nakita. Kaya I'm being very honest. Yung aking
guardian angel, di ko siya nakita, pero nakita siya ng mga bata at saka nung lolo at pamangkin nung lugar na nakatulog ako sa sofa nila. Tapos ang ingay-ingay ng mga bata. Tapos sumilip yung matanda, kasama yung mga bata. Tinawag kasi nila yung matanda, yung lolo. Tingnan mo. Tulog daw ako. Tapos yung angel, nakayuko dun sa may ulo ko. Tapos sabi daw nung angel sa kanila, paglingon, huwag kayong maingay. Parang sinasabing para wag ako magising. Nakita nila yon. Nakita nila yon. Buhay pa po yung mga batang yan. Buhay pa po. May resibo po yan. Opo. Hoy, thank you dun. Wow. Oh my goodness. Bago yan. Thank you very much. Bago yan dito sa Blue Obsidian ko kasi very colorful. Ang ganda, no? Ang bilis ninyo makapansin. Diyos ko, tinanong ka agad. Blue Obsidian. Bihira talaga ang Blue Obsidian. Pero sa Crystal Abundance, tingnan ninyo. I think meron pa sila. Pwede po bang kausapin ang namatay? Nako, eto na. Ay, thank you. Eto na naman tayo. Pwede ninyong kausapin. Pag nagdadasal kayo. Hilingin ninyo. Tsaka ano yan eh. Anytime naman na gusto ninyong kausapin, nagsasalita lang naman kayo ng taimtim na gusto ninyong makarating sa kanila, makakarating maaari. Pero yung ibig mong sabihin, pwede bang kausapin, nasasagutin ka, kaharap mo, hindi po ganun kadali yun. Hindi po ganun kadali yun. Hinihiling yan. It takes a lot of energy for them to be able to manifest themselves. Kaya po, yan ang reason kung bakit bihirang-bihira na yung yumaong magpakita sa inyo sa panaginip nagsasalita. Bihira yon. Hirap na hirap. Mag-invest po kayo sa mga crystal lalo na ngayon. Napakahalaga. Gabi, oo naman, thank you. Maraming salamat. Nakakamiss nga kayo eh. Ano ba yung mga malalalim na nag-shift ang energy ngayon sa daigdig from 3D. Yeah. Yes. Well, we're upgrading. Pati yung inyong, kung inyong napapansin, sundan niyo po yung Schumann's resonance. Makikita ninyo yung record. Ano po yan Scientifically proven Hindi po yan yung haka-haga o kwentong kutsero o kwentong misteryoso. Nako, walang name, hindi ko mabasa. Pahula ako. Hindi nga, kasasabi ko lang hindi po ako manghuhula. Sorry po. Rose, dito sa TikTok, hanapin niyo yung Crystal Abundance PH. Crystal Abundance PH. Sila po, kaya ko palaging binabanggit kasi doon po ako bumibili at maigagaranti ko yung pangalan ko, yung pagkatao ko na hindi kayo lulukuhin. Pero I'm sure meron din pong ibang seller. Pero wala po akong garantiyang maibigay para doon sa ibang seller. Lalo na po, pagka mag-iingat lang po kayo, pinapapag-ingat ko lang lahat ng mga followers ko, yung nanonood sa akin sa pagbili ng crystal. Kasi pagka ang halaga po ng crystal, 50 pesos lang, pinakamahal na 200, mag-isip-isip po kayo dahil hindi po ganun kadali ang kumuha ng natural at tunay na kristal. Napakarami pong fake. Ang tunay na kristal ay mahalaga. Minimina po yan. Yung iba nga wala na. So pagka sobrang mura, magduda na kayo. Pwede naman po kayong bumili na maliit. Hindi naman lahat kamahalan. Pero ang ibig ko sabihin, sobrang dami pong resin o put ng 7-Up o hindi na fake. Ang dami po na gawang tao. Kasi ang dali na pong gawin yan ngayon eh. Ang daling kopyahin. So pag-ingatan po ninyo. Yun din ang reason kung bakit sometimes yung crystal na binibili ninyo na
Actually, kahit mahal ko minsan, merong nagfe-fake niyan eh. Ah, hindi tumatalab dahil sa dalawang bagay. Number one, fake. Number two, hindi tinuro sa inyo o hindi ninyo alam kung paano gamitin. Or punong-puno na. Ganyan po. Dun sa Crystal Abundance PH, dito po sa TikTok meron. Blow up meron din. Pwede nyo pong tanungin. Makakatulong sa inyo. At hindi pati kayo pipilitin. At maintindihan nila kung ano yung crystal that attracts you if you go to their shop. Normally kasi may crystal na tatawagin ka talaga. I-explain sa'yo kung ano yon. Ikaw ang tatawagin at ikaw ang magsasabi at magtatanong. Kapag po... Ma'am, kapag po ba na panaginipan ang yumaong mahal sa buhay, nagkataon lang po ba o nagpaparamdam? Pag ano yun, nagpakita sa iyo, ibig sabihin, ipagdasal mo para maintindihan mo kung anong kailangan niya. Most likely, nangihingi yan ng dasal. At saka, napaka-importante para sa kanila yung pinagdadasal sila ng mahal nila sa buhay. Kasi ang dami dyan mga tao na salita ng salita, naku, miss na miss ko yan, mahal na mahal ko yan, kaya lang namatay na. Pero putya, hindi nyo naman naaalala, hindi nyo naman pinagdadasal. Punta lang kayo pag araw ng mga patay, nagmamadali pa. Hindi ganun yun. Unang-una, wala naman sila sa sementeryo. Kaya hindi ako takot sa sementeryo eh. Wala sila dun. Ang maraming kaluluwa, usually hospital, morgue, ganyan. Sa sementeryo, pag araw ng mga patay, pag naramdaman nilang maraming tao at maraming nagpupunta, parang fiesta, they will go. Totoo yung pasingaw. Maganda yun para sa kanila. Jang, oo naman. You will always get what you deserve. Walang bagay na nangyayari sa Maravix. Ay, bago. Ano yun? Anong hayop yun? Hindi naman siya kangaroo. Camel? Thank you! Ipagsindi mo ng kandila, ipagdasal mo yung nagpapanaginip sa'yo. Yung mga you always get, walang bagay sa buhay ng tao na nangyayari na walang dahilan. You get what you deserve. Kung minsan maraming nagsasabi, ang bait-bait naman ng taong yun, ba't palaging hirap na hirap sa buhay? Bakit hindi na nakaahon? Maaring mabait siya ngayon. Baka hindi siya mabait noon. Meron lang siguro siyang dapat matutunan, kaya ganun. Walang kahit kailan ang kataas-taasan, ang langit, ang Diyos, si Ama, never niyang winish na tayo'y magdusa. Never. Lahat ng nangyayari sa ating hindi maganda, gawa din natin. Huwag ninyong kalilimutan yan. Gawa din natin. Interdimensional beings po, ma'am. Totoo po ba sila? Very, very, very true. Magandang gabi, Fire Dragon Lady. Hi, ganda naman ng name. Thank you for the rose. Okay. Yung gustong mag-attend ng astral travel class ko, kailan na yon? April? April 25, may bago po akong magbubukas uli ako, magtuturo uli ako ng astral traveling class. April 25, tandaan po ninyo. Ngayon, ipapapin ko dito, you have to send an email to spiritualalchemyph@gmail for inquiries at para magparehistro. Kasi hindi po ako tumatanggap ng sobrang dami. Yung tama lang para palagi kong nawa-one-on-one naiintindihan, namomonitor, nasusundan at natutulungan. Iba po ako magturo. Hindi po yan. Ang dami kong estudyanteng nanonood ngayon, I'm sure. Alam nila. Napapractice ninyo yung natutunan ninyo bago kayo umalis. Ito po. For workshops, ayan po, nakapin. Email, spiritualalchemyph@gmail. Yan po. You're welcome.
8, Coco. Ano po ang masasabi ninyo ngayon, yung mga taga-ibang dimension? Oh, we were talking about that, alam ninyo. Nag-guest ako. So, panoorin ninyo yung guesting ko, hindi ko lang alam, baka mahal na araw pa ilabas, kila Julius Babaw. Kahapon ko lang yata ginawa yon. Ang pinag-usapan namin doon, yung UFO, aliens, my encounters with them. Totoo po, meron. I don't know kung meron sa inyong familiar dun sa CERN, CERN. I-google niyo po. Nang dahil doon, nagbukas ng portal, ang daming pumasok, ang daming lumabas, ang daming nasira dito sa atin. Pero ibang ano po, topic 'yon, off topic. Pero hanapin niyo po yung CERN. The aliens, we call them aliens kasi hindi taga rito. Pero hindi po lahat ng aliens ay nasa taas. Yung iba po nandito, kasama na natin. Yung iba naman po nasa dagat. Gusto ko pong makakita ng aura. O, di mag-aral ka. Kasi lahat ng tao may third eye, kaya lang hindi nabubuksan. Mag-aral ka, yun, that's part of the teaching. Pagka nagturo po ako ng astral traveling, because the pineal glands, the third eye is basically a muscle. Thank you! Thank you! Nabubuksan. Kusang nabubuksan. Hindi po ako nagbubukasa. Kayo, when you attend my class, ibig sabihin, medyo bukas na yung third eye ninyo, na kailangan lang, may nagdadala sa iyo dito ng inyong mga spirit guides, gumagawa ng paraan for you to be able to attend. Pag nakapag-attend kayo, syempre, yung pineal gland ninyo na-exercise. Pag na-exercise na ng-exercise, lalong lalaki ang pagbubukas. Magkakaroon kayo ng kahit papano ng gift of sight. You will be able to determine yung aura. Kung hindi man sobrang linaw, kahit papano, meron kayong maaaninag. Lalo na yung ibang estudyante ko, dito, yung aura ng kamay, yung energy na lumalabas dito, nakikita eh. Nakikita, meron dyan talaga. Hi, pretty girls. Hello, Miguel. Ma'am, ano nga po yung napuntahan mo nung nag-astral ka, yung sabi nilang mag-pray daw? Marami akong napuntahan, alin doon? Hanapin mo, tapos i-message mo ako. Nakapost naman eh. Yung inquiries, yung gustong magtanong tungkol sa registration, mag-email po kayo. Kaya nga po, binigay dito yung email address para lahat po ng katanungan ninyo maaaring masagot. Hindi lang po yon. Para kung meron, para matawagan kayo, mailista man lang yung pangalan ninyo kung interesado kayo talaga. Ganun po. Kasi sinasala ko rin. Huh? Cabernet, yes, there are mermaids. There are different kinds, two kinds, the good and the bad. Yung sleep paralysis po, susi sa astral projection, hindi. Effect yun ng pagka bumalik ka, nasala, hindi swak. Kunyari, ito ulo mo, ito yung paa mo. Pagbalik mo, tabingi, mag-sleep paralysis ka hanggang hindi ka tama sa pagbalik. Normal yun. Nawawala. Hindi yun susi. Ibig sabihin nun, bumalik ka lang ng hindi tama. Lahat ng tao, Ronaldo, lahat ng tao may gabay. Lahat. Good evening po sa lahat ng nandito, lalo na sa mga Bicolano.
Hindi ka mamamatay sa sleep paralysis. Bakit ka mamamatay? Wala pang namatay sa sleep paralysis. Iba yung bangungot sa sleep paralysis. Iba yon. Good to see you too, Ray. Paano malaman, Sagittarius, paano malalaman kung active ang gabay? Sagi, never hindi naging active ang gabay. Ang gabay palaging active. Hindi naman sila natutulog, hindi rin sila tamad. Sila ay itinalaga o binigay sa inyo para matutunan ang mga bagay na hindi ninyo natututunan hanggang ngayon. Teachers ang gabay. Good evening, Amelita. Hi. Salamat sa mga nagpa-follow. Maraming salamat po. Ano yun? Hindi po ako manghuhula. Huwag po ganyan. Kaya huwag kayo magbabayad dun sa mga nangihingi sa inyo ng bayad na para hulaan ko, fake yun. Malalaman ko ang sagot sa katanungan ninyo pagka nagtanong kayo ng face-to-face through Zoom consultation o personal. Pag sinagot ng gabay ninyo, sasabihin ko yung sagot. Paano malalaman kung kapag na buksan na muna yung crown chakra? Ha? Ang crown chakra, madaling buksan. Madalas naman yan, bukas. Lalo magdasal ka, nakabukas yan. Tinasalo yung magandang energy. Baka ibig mo sabihin yung pineal gland or yung third eye. Hindi ko po alam yung Go Johan. Hindi ko alam kung New Year sa astrology. Ang alam ko lang, ano ngayon, Idil Fitir, at yung, ano bang tawag doon, yung change of season. Meron yan eh. Tapos na yung winter. May tawag dyan. I forgot. Sorry po. Ang alam ko lang kasi rainy season at saka summer. Hello po, ano po sa inyo if yung name ko galing sa isang angel sa panaginip? Eh di wow, ganda. Ma'am, bakit po kaya lagi akong nagkaka-sleep paralysis? Kasi hindi ka marunong bumalik ng tama sa body mo. And or kulang ka sa tubig, potassium, salt, or may katabi ka na tuwing nag-a-ascend ka, pagbalik mo, nagagalaw ka. Kasi pag nagalaw ka, hindi ka pa 100% nakakabalik, maninigas ka. Kasi mag-a-adjust nga yung astral body mo para makabalik ng tama. Ang layo naman ng pagkakaiba ng sleep paralysis sa bangungot. Yung sleep paralysis, hindi ka lang makagalaw. Gising ka pero hindi ka pa makagalaw. Ang bangungot, ang dami mong napagnaginipan na pagkapapangit na siyang sanhi kung bakit naging takot na takot ka at atakihin ka sa puso. Yun ang bangungot. O kaya ang dami mong kinain, hindi ka natunawan. Yun po ang bangungot. Naipamana po ba ang pagiging... Opo, basta normally when parents are into something spiritual, katulad ng mga babaylan, naipapasa yan. Pero dahil sa regalong grief, lahat po tayo, lahat na nilalang ng Diyos, binigyan ng regalong free will. Ang free will, yung karapatang pumili kung ano ang gusto natin. Yun ang dahilan kung bakit marami tayong palpak. Kasi kadalasan ang pinipili natin yung madali, yung masarap, yung hindi naghihirap. Kaya ang dami natin pinagbabayaran. Okay? Hindi natin inuunawa muna bago natin pasukin ng mga bagay-bagay. So, ang pagpasa ng mga bagay na spiritual o katulad ng babaylan o yung gift of healing, gift of sight, lahat ng klaseng regalong galing sa langit na hindi natural o meaning special, kung ayaw mo, hindi mo gustong tanggapin, pwede pa rin tumanggi. It might be there, but you are not going to use it. Krus sa dila, ano lang yan? It's a saying. Kasabihan, ika nga. Sana mag-krus ang dila mo. Sana, kung positive ang sinasabi mo,
magagandang bagay ang sinasabi mo. Tandaan ninyo, words, lahat ng pananalita, lahat ng sinasabi ng bawat tao ay may power. It's like a spell. Kaya pagka marubdob ang iyong nararamdaman, ang iyong damdamin, buong puso't kaluluwa mo, binigkas ang bawat salita, maaring mag-cruise ang iyong dila. So, pag-iingatan palagi yung lumalabas sa inyong bibig. Kaya nga tinawag na spelling dahil sa spell. Alam niyo bang ibig sabihin ng spell? S-P-E-L-L. Oh, ayan. Ang bilis ko magsalita. Hindi ko na maalam sa Tagalog. Ano bang Tagalog ng spell? Please check. Mag-iingat kayo. Mag-iingat sa pagsasalita. Huwag padalos-dalos. Nakakasugat ng puso, pati ng kaluluwa. At mahirap bawiin pag nasabi mo na. Anong po yung skill or stay in this critical? Yes, reincarnation is very real. Pagbabaybay, ayun! Pero may iba pang meaning yan, spelling. Literal yun, pagbabaybay. Hindi yung literal translation. Yung spell. So, spell as in, I cast a spell? Yes, exactly. May kapangyarihan kasi ang bawat salita ng tao. Orasyon. Ayan, parang orasyon po. Parang nag-usal kayo ng orasyon pag may kasamang damdamin. Everything is made of energy. The most powerful energy is love. It's very difficult napakahirap po magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ganon ang Diyos. Ang hirap po niyan. So, the most powerful energy is love. The next powerful energy is fear. And then, anger. Bulong yun! Thank you, Mar! Spell, bulong. May bulong. Yung, di ba? Ako, ginagawa ko yun eh. Kuminsan, binubulungan ko yung ipapainom. May bulong. Thank you, Mar! Andyan ka pala. Mar, oh. Obsidian. Ibang obsidian to. Wow to. Pagbabaybay, spelling yon. Opo, spelling po yon. Pero yung translation po nung spell na sinasabi ko na katulad ng casting a spell, ay yung pag ginagamit yung pananalita, parang bulong, para tamaan ng bagay na kung ano man na binulong mo yung taong pinatungkulan mo. Wow, lalim ng Tagalog ko. No, ano po kaya yun? Nakita ko na in advance yung nangyayari. You were prepared. Premonition po yun. Nagkaroon ka ng premonition kung ano yung mangyayari, tapos nangyari. Pero ngayon hindi na. Baka naman kasi, importante yun nung mga panahon na yun. Baka ngayon, hindi mo na nagagamit yung gift mo. Kaya, hindi mo na nakikita. Ba't hindi mo hilingin? Pwede mo naman ipagdasal. Yes, Raymark. Very smart. Nagiging iba po ba ang gabay or napapalitan kapag natapos na yung gusto nilang mabago sa'yo? Yes. Kaya ang gabay, bihirang gabay, iisa lang. Normally yan, 2 o 3. Tapos may relyebo, karelyebo. Pag tapos na, pag natutunan mo na yung dapat mong matutunan, nagpapalit na. O kaya nababawasan. Thank you naman dun sa mga nagbibigay ng regalo at saka yung mga nagsusuporta. Nico, send an email. Send an email to spiritualalchemyph@gmail.
Send an email. Sabihin mo you're interested and you want to inquire and you want to find out the details kung ano. Oo nga eh. Uniko iho. Why don't you gather people? I might be able to swing it. Pero nagputok ang mayon, di ba? I can do that in Bicol. We can do it that in my house. My house is big enough. Pwede ako magturo doon para wala tayong babayarang venue. But I need, hindi naman po pwedeng 4 lang. I need at least 15. Ma'am, pirmi ako, gusto kong pumunta. Taga doon ako, may bahay ako doon. Sa Ginubatan. Mag-imbak ng ano yun pinapa-imbak? Food! Okay. Cabernet, hindi pareho. Magkaiba ang guardian angel. Ang guardian angel forever. Mula nung pinanganak ka, yun na yung guardian angel mo. Hanggang mamatay ka, siya pa rin. Ang gabay o guardian o ano ba yung gabay mo, nag-iiba-iba yan. Yung ritual, palagi yan ginagawa. Lalo na ngayon, lalo na nung Biyernes 13. O lalo na pagka merong kumukonsultang mga sinasapian o kaya nakukulam. Yes. Iba po yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit pwede ninyong tawagin at dasalan. Hindi po siya, pwede mong sabihin, gabayan nyo naman po ako. Meaning, constantly, check. They will look into you and try to help you, but may basic guide ka po talaga. Hindi sila yung naka-standby sa iyo forever as a guide. May guide ka talaga. Ang bawat nila lang may guide. Paano ang tamang pagdasal? Okay, ganito. Kahit anong religion mo, kailangan pag nagdadasal ka, una sa lahat, bigyan mo ng tamang paggalang yung dinadasalan mo. Meaning, huwag kang magdasal na nakahiga. Diyos yung kakausapin mo. O santo kung katoliko ka. Umupo ka man lang kung hindi mo kayang lumuhod. Number 2, yung suot mong damit, kahit gaano ka pobre, takpan mo yung dibdib mo kung babae ka. Takpan mo yung hita mo. Yung lalaki, magkamiseta ka man lang kahit butas-butas. Bilang paggalang dun sa hihingian mo ng tulong. Ayun, 3 yun. Napaka-importante nung 3 yun. Dahil kung wala kang paggalang habang nagdadasal ka, syempre, hindi masyadong mapapansin hanggang kisame lang. Yung iba nagdadasal nakahiga dahil tinatamad at inaantok. Hanggang sa makatulog, hindi natapos. Tapos nagagalit kasi bakit parang hindi daw sila pinakikinggan. Paano ka naman pakikinggan? Nakatulog ka hanggang kisame lang yung dasal mo. Kahit anong religion yan kahit hindi katoliko lang. Kailangan pati pag nagdadasal ka, galing sa puso mo na sinasambit pati ng kaluluwa mo. There's a huge power in that. When you pray that way, iba yung nagdadasal ng buong puso't kaluluwa at may paggalang. Yun po. Kung lip service lang naman, usal ka ng usal, nagmamadali ka pa, huwag ka na magdasal. Paano nalalaman kung may kasama kaming hindi nakikita sa bahay? Mararamdaman mo naman yun.
I felt something different in myself. Paano malalaman kung kinukulam? Magpakita ka. So, I mean, mararamdaman mo naman yun eh. But you can only 100% determine if it's real or not, if it's really happening to you, if you go to people like me. Like, I mean, if you make an appointment, I can check. Pero marami dyan, kung regular lang na yung they just want to make money. Ako alam ng mga taong nanonood sa akin na nakarating na sa akin. Yung akala nila nakulam sila, pagdating sa akin, sasabihin ko automatic pag hindi. Akala nila lahat kulang. Hindi. Lalo na yung mga sabi pagka maigsi ang isa, kinukulam. Hindi po totoo yan. Lahat ng tao is made of energy. Positive ang right, negative ang left. Pag meron kayong sakit, kahit po lagnat lang, tatabingi ang isa. Dahil we're made of energy. So, hindi po yun ang batayan. Shanji, marunong po ba kayo? Regression ang tawag doon, Shanji. I'm a hypnotherapist. I graduated. I went to school and studied that. Past life regression po ang tawag doon. Pwede po kayong pwede naman po kayong mag-email sa spiritualalchemyph@gmail. Pwede po kayong mag-email doon. Kasi bawal din pa yata sabihin dito yung telephone number, di ba? Ha? Bawal. Pwede po, one-on-one online consultation. Katatapos ko lang, palagi po ako merong ganyan. I always do that. Ang dami pong from different parts of the world, iba-ibang country, nag-online consultation sa akin via Zoom. Mag-email lang po kayo. Sabihin niyo yung reason. Kung gusto niyo ng online consultations. spiritualalchemyph@gmail. Doon po pwede. Pretty me. Do that. I'll attend to you. Myrtle Ann. Ang ganda ng name. Journey! You're so sweet. Thank you so much. I'm wishing the same thing for you also. You must be very good looking. Namaste! Nami, magandang tanong to. Kung totoo ang guardian angel, bakit hinahayaan niya na may mangyaring masama sa'yo? Katulad ng una kong binanggit. Gandang question yan, ha? Dami kasing nagtatanong yan. Kung baby ka, wala ka pang kasalanan, aside from your past life, bago ka pinanganak, normally, nasasagip ka ng guardian angel mo. Pero as you mature, because we were given the gift of free will. May free will. Alam niyo po ba yung free will? Yung karapatang mamili. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi tayo ginawang parang robot na walang choice. Palagi tayong may choice. So, kailangan alam mo kung ano ang masama at hindi. Normal naman na dapat nalalaman yun ng tao. Okay. Kunyari, may barkada ka, smuggler, karnaper, may barkada ka namang mabait. Pero pareho mo silang kaibigan. Pag nangarnap yung kaibigan mong isa, nakisakay ka dun sa kotseng kinarap niya, hinabol kayo ng pulis, nabaril ka, hindi kasalanan ng guardian angel mo yun. Wala siyang magagawa. Pinili mo yun eh. Ganun yan. Gets mo yung analogy? Lahat ng nangyayari sa atin, hindi kayang salagin ng guardian angel. Kung demonyo, yes. Pero kung ang kalaban mo ay ikaw din, paano yan sasalagin ng guardian angel mo? You are your own worst enemy. When it comes to the devil, they will always try their best to protect you. In fact, they always talk to you. Hindi ka naman nakikinig. Di ba? So, walang magagawa ang guardian angel mo, kahit legions of angels, kung hindi mo hiniling at ang pinili mo ay mali. Yan, maliwanag po yung explanation ko tungkol dyan, di ba? Unawain na lang po ninyo. Hindi ko may guardian angel ka.
kasalanan ng guardian angel mo kung na-disgrasya ka. Kung pinili mo yun, aba na, ano magagawa ng guardian angel mo? Kawawa naman nga. Iyak lang yun ng iyak. Ang dami ko nang alam na ganyan. Totoo po yung reincarnation. Very, very true. From illness, ay, sorry po. Nawala. Ang kapatid na. Oo. Charlie Freeman is my half-brother. Cabernet, a parent's prayer helps a lot, tremendously. But at the end of the day, it's still the responsibility of the children to do what's right, to pray themselves. Don't forget, Cabernet, you can never assume or take on the karma of another person, regardless of whether this person is your child. Don't forget that. Hindi mo pwedeng akuin ang karma ng ibang tao kahit ito ay anak mo. Ang magbabayad ay siya. Pero maari mong tulungan o turuang magdasal at ipagdasal para ma-lessen. Totoo po ang biringan. Opo. Zodiac signs, they're very relevant. In fact, yan ang ginagamit nung unang panahon. Zodiac. Astrology. Powerful yan. Divination. Powerful yan. Yan ang umpisa noon nung wala pang internet. Meron po akong nakakalaban na aliens nung bata po ako. Masama po ba ito? Kung kinalaban mo, ibig sabihin, hindi siya nice. Kung nice ka at kalaban mo siya, siya ay bad. Kung nice naman siya, naglaban kayo, ibig sabihin ikaw yung bad. Masyadong ano po yung explanation mo, hindi po kompleto, hindi mahirap po i-dissect. Ay. Soul contract, yeah. Ano yun? Kung may past life ka, yung souls, your soul will never change. Yeah, evil eye. Ano ba yung Tagalog ng evil eye? Usog. Usog! Opo, usog. Thank you. Paano po malalaman kung malas yung bahay? O simple lang po. Okay, smart beauty. Kung palaging negatibo ang nangyayari sa'yo, no matter how hard you try, you get out of that place kung hindi mo maaayos. Ibig sabihin, may nangyaring hindi maganda sa bahay na yan. Kung hindi yan originally sa'yo, linipatan mo lang na inabsorb ng property. So it will forever be there. Unless you can do something about it to have it cleansed. If it's very difficult for you to move out, kung mahirapan kang umalis, gawan mo ng paraan na malinis. Kaya kung bago kayo lumipat sa isang bahay, number 1, okay, turo ko to sa inyo. Kung lilipat po kayo, kahit po, simple lang yung lugar, kahit na kwarto lang ito, or yung, anong tawag doon, yung, basta maliit lang, kunyari, bago ka lumipat, of course, yung sinaunang tinuro sa akin ng lola ko tsaka ng nanay ko na maglagay ka ng asukal, ng asin, ng ganyan. No, totoo yun. Okay lang yun. Wala namang mawawala. You can do that. Uunahin mo yun. Kung Catholic ka. Thank you, happily. Thank you. You can bring your santo. O kaya si Jesus. Kung hindi ka Katoliko o hindi, basta kahit anong religion, ito po una mong gawin. Kunyari, feeling mo, gustong-gusto mo dahil mura. Maganda yung location. Mag-isip ka pa rin, bakit ang mura kahit maganda yung location? Normally, kung prime property, hindi magiging mura yan kung palaging hindi magiging mura yan at hindi aalis yung nakatira dyan kung swerte yung bahay. Okay, magtanong-tanong ka. Maari ding binabaha. Kaya kung
uupa ka, itanong mo dun sa mga tinda-tindahan na malapit dun kung binabaha. Okay? O yan, basic yan. Na nakakalimutan ng iba. Pero ang number one na gagawin ninyo, kunyari napili na ninyo, at least 3 days bago kayo lumipat, pumunta kayo doon, buksan mo lahat ang mga bintana at pintuan. Wala pang laman ha. Allow the place to breathe. Tapos magdasal ka doon sa gitna, maglagay ka ng kandilang puti. Puti, maliit lang, nandun ka. Mupo ka doon sa sahig. Hihilingin ko po na ang lahat ng negatibong bagay na hindi maganda sa bahay na ito that does not belong ay umalis na. Ako po ang lilipat dito. Wala akong intensyong masama. Bless this house. Salamat po. Tapos maghintay ka. Bumili ka ng insenso at kamanyang. Magdala ka ng uling, lumang kaldero. Gawin mo yung magpabaga ka. Thank you, Mary Lou. Magpabaga ka. Pagkatapos i-sprinkle mo yung insenso at kamanyang para mausukan yung buong bahay. Ay walang bad spirit na magi-stay sa isang bahay na pinausukan bago ka pumasok. Pero hindi yan 100, ang ibig sabihin 100% natatalab yan, but only for so long kung hindi mo nalinis ng todo. So, importante talaga yung kailangan ikaw mismo think of pure thoughts when you go inside that place before you transfer. Ayan, Smart Beauty, sinagot na kita ha. Ano po ibig sabihin kapag malapit ka sa dagat? Erwin Rueda, anong ibig sabihin kung malapit ka sa dagat? Mangingisda ka? Hindi ko alam. Malapit ka sa dagat nakatira? Yun ba ibig? Siguro fisherman ka. Hindi ko alam. Hindi ko po naintindihan. Kung malapit ka sa dagat, swerte mo kasi katabi mo lang yung dagat. May spiritual meaning po ba ang mga eclipse? Of course! At meteor na huhulog dito sa atin. Yes! Sorry. Ano ba yun? May sinabi ba ako nakakatawa? Sorry po. Hindi ko intention. Ano pong itsura ng guardian angel? Guardian angel? Ninyo? The usual, beautiful. Hi, Ludus for hi. I thank you very much. Best date and time to move to a new house po. Cookie. Okay, you check your calendar. Find out kung kailan yung Mercury retrograde. Every year meron yan. Iwasan mo yung dates na yon. Iwasan mo yung dates na yon. Preferably better kung new moon. New moon. At morning, of course. Paano po madidevelop ang gift of being a seer? Okay. Tinuturo ko po to sa lahat. I will never get tired of saying this kahit marami nang nagtatanong. Lahat tayo may third eye. Lahat tayo pwedeng magbukas ang third eye. Pero kailangan yung hilingin. Hindi po pwedeng tao ang magbubukas niyan o ibang taong babayaran ninyo para buksan yan. Hindi totoo yun. Kasi baka demonyo ang magbukas niyan. So, kailangan magdasal ka. Hilingin mo. Gusto ko pong mabuksan ang third eye ko. Kailangan babanggitin mo yung dahilan kung bakit. Kasi sila ang mag-a-assess kung legitimate ba yung reason mo kung bakit. Kasi may mga pagkakataon na kaya hindi binubuksan ang third eye ng isang tao ay dahil gagamitin ito sa hindi maganda. Kesa magkasala ka pa, you are being protected, kaya hindi binubuksan. Okay? So when you have done the praying at sinabi mo yung intention mo, be faithful to your prayers. And be patient. Kasi patience is a virtue. Tinuturo yan palagi yung magpasensya. Gawin mo yan. At kung talagang para sa'yo, it will open. It will open. Ngayon, yung mga estudyante normally na
na interesado dito, yung mga estudyante ko, yung nagiging students ko, normally yan, bukas na ang third eye, hindi lang open na open. By learning how to do the proper meditation at saka yung astral traveling, na-exercise yung pineal gland, yung third eye, kaya lalong nagbubukas and they become very, very sensitive. Iba-iba ang gift. Hindi pare-pareho. Hindi pare-pareho. Cabernet, yeah, may significance. Of course, pink will always represent love, just like rose quartz. That's the reason why palaging mas, pero I always use white candles. Hindi naman kailangan ubod ng laki. Ang importante, bago mo sindihan, kahit basta bago mo sindihan, sabihin mo yung intention mo. Ito rose quartz. Pagkatagal-tagal ng rose quartz ko. Pero nakukyutan kasi ako dito sa blue obsidian kasi ngayon lang ako nakakita. Galing po itong Mexico. Ngayon lang ako nakakita ng blue obsidian na tunay. Ang dami kasing fake. Blue obsidian. Itong sing-sing ko aquamarine. Ganda na aquamarine. Okay. There are velvet, Miss Violet. Okay, human-like or may mga maraming mata ang angel? No, okay. There are many different kinds of angels. May hierarchy ang angels. At bawat putok, hindi pare-pareho ang itsura nilang lahat. Iba ang cherubim, seraphim, iba yan. May hierarchy ang angels. Okay, ito yung mga dalisay na spirito na supposedly angels. Supernals, celestials, illuminated ones, seraphim, cherubim, power, dominations, and virtues. And the regular angels. Okay? Yan ang hierarchy niyan. Magkakaiba itsura niyan. Magkakaiba. Depende sa role. Depende kung nasaan sila. Usually, pag guardian angel, they're the most human-like. Pag guardian angel. Ay. Hoy, bago yun. Itatopic ko yun. May nagtanong, kaya lang ang bilis, ang dami kasi ninyong tanong eh. Paano kalabanin ang vampire? Paano mang protection? I'll find out. Next topic ko yan. Magpo-post ako tungkol dyan. Mahaba kasi. Ano po, ang Encanto po ba at ang Agartha? No, Agartha is the place. Encanto, elementals. Ay, naku, napaka-special ng cats. Highly spiritual ang cats. So, kayo mananakit ng hayop, lalo na yung cats. Alam niyo ba, pag pinuntahan kayo, may reason yan palagi. Napakaganda ng mga pusa. Ano yun? Bakit ibang tao po ay ang nakasulat sa Biblia kapag namatay na ang isang tao? Ano yun? Ang ibig mo bang sabihin dito, kuan, blue facts, walang reincarnation? Yun, is that what you're trying to say? Ha? Yeah, I understand. Oo, hindi kasi ako well-versed. I will never claim to be well-versed tungkol sa Bible. But, maraming interpretation ang Bible na depende sa tao. Reincarnation exists. And it's proven. You can do your own research. Kung hindi po pwedeng lahat ibabatay mo lang sa Bible. Kasi nga, kanya-kanya ring interpretasyon yan. Katulad na lang ng kristal. Hindi ba yung kristal, sabi sa demonyo, wag daw gagamit ng kristal, Panginoong Diyos. Ang mga priest, ang mga pari na minamahal ni Ama, pinagagamit niya ng kristal. Ang mga vest, may ruby, may emerald, depende sa tribe. It represents
all the tribes of Israel, I think. Nasa Bible yan. Pero sinasabi ng iba, nako, hindi totoo yan, sa demonyo yan. So, alam mo, it depends on the soul evolution of the person who's talking. So, kanya-kanya yan. Pero ngayon, karamihan nagbubukas na. Most people are now curious enough to find out dahil nararamdaman na rin nila ang pagkakaiba ng pangyayari ng buhay at ng mundo noon sa ngayon. Paalala nyo nga sa akin yung tungkol sa vampire para maitapik ko yan. May mga nagtatanong. Ang gandang nagtanong nun na. Oh, yung pelikula kong The Graduation, showing pa rin po hanggang ngayon. Active na active. Hindi lang po ako tumanggap ng television show kasi masyadong taxing. Wala na akong time. So, movie, palabas pa rin yung The Graduation. Ako, ang lungkot-lungkot ng pelikulang yon, The Graduation. Tapos, ngayong March 24, ano po, premiere night naman nung Eiffel, It's Fine. Comedy naman po yon. Si Rian at saka si Glyza ang kasama kong artista doon. Diyos ko po, pagkadami-daming. Totoo po ba bawal dumalaw sa patay kapag may karamdaman o sakit ka? Hindi naman. But I would rather tell a person who's really sick na wag na munang magpunta sa burol. Because you need all your energy to get well. Maraming masamang tao na nanglalason ng mga hayop, nananakit ng hayop. Tingnan ninyo kung anong mangyayari sa kanila. Diyos ko po. Sa inyo po ba yung Aura Cosmics? Yes! Akin po yon. Lahat ng product namin. Ito oh. Ito yung insenso. Hindi ka na kailangan pabaga. Ito yung ginagamit namin, lalo na kung may mga bata hindi makatulog o yung madumi yung bahay, meaning may mga negative spirit, o kaya meron kang interview, gusto mong maganda yung tingin sa'yo kaagad, mag-spray ka nito. It smells good. Bakit yung ubo tagal nang mawala kahit walang plema? Ibig sabihin po, dry cough yun, kailangan yun ng antibiotic. Marami po kasi ngayong mga viruses na masyadong matatapang. Mag-iingat po kayo. Value, paano yung pumatay ng manok para iulam? O ito, medyo mababa pa ang kaalaman mo, Value. May mga pagkaing itinalaga para kainin. Hindi lahat. Dahil pwede mo rin gamitin yung question mo sa gulay. Buhay yung gulay. Paano yun? Di kasalanan? Hindi po. May mga pagkain o buhay na tinalaga para kainin. Ang mga dapat iwasan, pasakitan, pahirapan, ay yung mga inaalagaan. Thank you! Yung mga pets. Actually, kahit manok, kung minahal mo yung manok, pet mo yan, ba't mo kakatayin? Okay. Did you have, if I have seen Jesus in person, capital mo yung Jesus, napaka-special niya. I wish nakita ko siya in person. Hindi ko pa. Hindi. Nakita ko yung sa corner of my eye once, pero hindi full. Nasa simbahan ako. I wish. Hindi ako ganun ka-privileged. How to order po? Punta kayo sa Oro Cosmic Creators. Doon po, meron tayo niyan. Doon kayo po umorder. How is the Christian faith? No, this is not a cult. I don't know why people call this.
Ang occultism po ay may kinalaman sa mga satanismo. It's an occult. Kailangan may follower ka who would offer blood and sacrifice, animal sacrifices, and using rituals to create havoc or hurt people. Yun ang difference. Okay? Hindi nyo pwedeng pagsamahin ang mga bagay na may kinalaman sa langit na walang hinihiling sa inyo kundi maging mabuting tao at huwag manakit ng kapwa. Hindi nyo pwedeng isali yan sa occult. Normally, people who think that way is not evolved enough. May kulang pa sa inyo. You have to be loving enough to understand. Okay, ito rin po ang reason kung bakit maraming nagtatanong, bakit hindi lahat nakakakita? Lalo na ng mga aliens na sinasabi. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po handa ang lahat. Hindi kaya. Hindi nila mako-comprehend. They're not highly evolved enough. It has to really be slow. Kasi maraming slow eh. Ganun talaga. May pati tao may hierarchy. Hindi naman lahat pwedeng pare-pareho pagdating sa rango. May ranking talaga. Kung gusto mong ma-upgrade yung ranking mo, mag-aral ka. You try to learn as much as you can and be good. Kasi number one requirement ng being able to understand these things and to see these things is being good. You think pure thoughts. Huwag kang mag-iisip ng masama. Kapag di mo naintindihan, hanapin mo muna yung dahilan. Baka may reason. O baka naman nandyan lang sa tabi-tabi yung paraan para malaman mo kung totoo o hindi. Katulad ng alien. Nung araw pa po meron na yan. Itong recently, 4 na taon na, 5 taon na ata, palagi nang nabubuksan ng topic na yan. In fact, dun sa mga hindi na naniniwala, alam niyo ba, sa Kongreso, sa Senado ng Amerika, meron silang pagpupulong tungkol dyan. At si Barack Obama, ang dating presidenteng si Barack Obama, minention yan nung tinanong siya, is it real? Does your government know about the UFO and the aliens that are being kept by the Pentagon? The Pentagon knows about it. Of course, hindi naman lahat nakakaintindi niyan. Ano? And he said yes, but he's never seen it. He was not allowed. Pero si Trump, he was allowed. He was given the permission to be able to see. Kasi may mga spacecraft na tinago dun sa, hindi ko alam kung alam niyo yung Area 51, ano po, na meron na naman bago sa Mexico, na sinabi niya, yes, it's real, but I'm not allowed to talk about it because humankind is not ready and we don't want to create panic. Okay? Yung namang hindi naniniwala, ayaw lang talaga maniwala. Eh, andyan po lahat ng proof. Andyan na ngayon. Ngayon pa ba? May Google, may ChatGPT, lahat na ng klaseng paraan para malaman mo. Meron na. Check it out. Learn something. And there's a reason why aliens are showing themselves now. Because of the war. They don't like wars. Kung akala ninyo ang aliens ay puro masama, mali. Karamihan ng aliens are good. They're trying to protect us from us. Ang kalaban natin, tayo rin. Sino bang nagpapatayan? Hindi ba tayo rin? Hindi nila maintindihan why humans enjoy killing each other and hurting animals. See? These are the superhuman, super beings. Intergalactic. Pero of course, meron ding bad. Those bad aliens are the ones who wants to conquer us. They are the ones who feeding us para maging corrupt, para maging materialistic, para kalimutan ng ating spirituality. But, even when you wake up, pagka gumising na po kayo, malaman ninyo kung sino talaga kayo. Golden age tayo uli. Ang hirap din ng katulad ko, alam nyo ba? Ang dami kong alam, ang dami ko rin hindi alam.
Ang dami kong alam pero ang hirap i-explain. Ayaw ko lang makipagdiskusyon, makipagdebate dun sa mga hindi nakakaintindi. Dahil sila naman ang lugi, hindi ako. Bakit ko papapatulan? Sila yung behind. Ako, gusto ko lang tumulong, ipaalam ng mas mabilis dun sa gustong matuto at malaman ang mga nangyayari sa atin. Kung paano tayo mag-upgrade. As we speak, ang DNA natin, ang bilis na, binabago. Yun. Sige, huwag na munang masyadong heavy yung pag-usapan natin. Palit! Ano naman topic? Masyado ng... Hi! Okay. Ano yun? It's me, you're watching from Kuwait. I hope you're safe. I hope you're okay. Yung mga nandun na mga Pilipino, actually lahat ng tao, pinagdadasal ko, lalo na yun dun sa lahat ng mga lugar na tatamaan o tinatamaan ng gera. Paano ba malalaman ang isang tao ay starseed? Ano po ba ang... Okay. Dali lang po ha. Ang starseed po ay isang taong ipinanganak para makatulong. But of course, choice pa rin nila yon kung gagampanan nila yung ibinigay sa kanilang pagkakataon. Pero most starseeds, sila mismo nag-volunteer para pumunta rito. Karamihan, I would say 99% of the starseeds came from different planets. Kaya, their mere presence can help humankind. Pag dumadating sila sa isang lugar, mapapansin mo, parang nagbabago yung energy ng lugar. Bata pa lang, ang starseeds, curious na sila sa mga bagay na spiritual. Curious na sila tungkol sa elemental. Palagi silang nakatingala. Tinitingnan ng langit. May hinahanap. Nalulungkot. Palaging bumubuntong hininga pag mag-isa na lang sila at nandun sila sa open space. Mapagmahal sa mga hayop. Masamang magalit. Mabubwisit kayo pag ginawa nyo ng masama kahit hindi sila yung mismong pagsalitaan ka. Pero ang hirap ng buhay nila, ang hirap ng pinagdadaanan because they're not from here. Nag-a-adjust. Tapos kahit wala ng pera, nagsusumikap palaging tumulong. Nasasaktan. Pag may nasasaktang ibang tao kahit di nila kilala, they're always having a hard time to protect themselves from feeling what other people are feeling. They always want to help and they're always frustrated pag hindi sila nakakatulong. Ang starseeds, sa pinanganak na starseeds, naghahanap palagi ng kapwa nila starseed o ng kung sino man yung maglilid, kung saan pwedeng matuto para magampanan ang pagiging starseed. Ito ang perfect time for all the starseeds to come forward and learn and be guided. Ito kasi, yan yung mga taong kung minsan nagiging addict dahil hindi nila naiintindihan yung nararamdaman nila, yung nakikita nilang kakaiba, nakakaawa pag walang proper guidance. Yan ang starseed. They're very powerful beings. But they suffer a lot. But they're full of grace. They're very gifted.
Yun po ang star seed. Manifestation, yeah, of course. Ayan, may other city outside the ice wall, yes. Malapit na may matapos. Ano po? Napanaginipan ni Diana ang kanyang anak na namatay nung 6 years old. Diana, okay, you have to be specific. Ano ang naramdaman mo aside from kalungkutan? Yung panaginip mo, kailangan ipaliwanag. Ano yung nakita mo? Masaya ba siya? Nakangiti ba siya? Malungkot ba siya? Ano yung sitwasyon? Ano yung suot niya? Yun ang batayan kung ano ang ibig sabihin ng panaginip mo tungkol sa kanya. Kung masaya yung itsura niya, maganda yung itsura niya, maganda yung damit niya, ibig sabihin, your anak is probably telling you na, oh, relax ka lang, Nay, kasi I'm okay. Don't worry about me. Yon. Ngayon, kung umiiyak, o madungis, o malungkot, ipagdasal mo. Magsindi ka ng kandila na para sa kanya. Paano po ang tamang pagdasal gamit ang wishing candle? Hindi ko alam na may wishing candle. Lahat ng candle pwede mong wishan. Ang difference ay yung sagradong kandila. Okay. Ito, binditadong ilaw. Ito po ay kandila na pag nangyari, yung 3 days of darkness na sana wag mangyari. Walang magsisinding flashlight, solar, walang kuryente ng tatlong gabi, 3 araw, kundi ang kandilang benditadong katulad nito. May formula kasing binigay kung anong klaseng paggawa ng kandila. Ito po yun. Ito po siya. Ay, nakasil po. May mga nakapaloob po dyan. Binditadong kandila. Binasbasan po ito. May ritual at may it's blessed. Hello, masama po bang kausapin ng spirit ng namatay na kapatid? Naunawaan kita. Who doesn't want to know? Okay. Pero kung hindi ka sinasagot, ang ibig sabihin, gusto niyang matahimik na. Gusto niyang wag nang i-pursue. Just pray for your sibling na namatay. Otherwise, kung paulit-ulit yan, pamisahan mo kung Katolik ka ng Mass for the Dead and you offer a 9-day prayer, novena, o 9 na kandila, araw-araw, everyday, 1 candle a day, pagdasal mo, nabigyan siya ng sapat na enerhiya, enough energy to be able to manifest him or herself in your dream para magkapagsalita kung magpapakita sa'yo. Kasi pag hindi nagpakita, ibig sabihin solve na siya. Your sibling is at peace. Huwag mo nang istorbohin. Totoo po ang aswang. Okay. 5 minutes na lang. Ma'am Elizabeth, nung dalaga ako, lagi kong nananaginip ng mga santo at karamihan po ay nagkakatotoo. Nagkakatotoo po yung, ano po ibig sabihin? Nagkatotoo po yung naging santo, yung baka ang ibig niyo po bang sabihin ay yung nananaginip kayo yung santo may sinasabi sa inyo tapos nagkakatotoo? Kung yun po, edi maganda po. Wala naman atang hinihiling na masama. Tandaan niyo po, basta wala pong hinihinging masama. They're just asking you to pray and be good. Hindi po yan masama. Maganda po yan. Hello po, ma'am. Just a month ago, I just saw a spirit of a dark nun. Ay, bumili ka ng obsidian, mag-suot ka ng obsidian
para may protection ka, wag kang lapitan. My God. Very dark spirit yun. Maray na banggi, maray na gabi. Okay. Last 2 questions. Wow, meron na po pala Ma'am Blessed Candle. Meron din po niyan sa Crystal Abundance. Opo, meron meron sila. Meron sila. Tanong niyo po. Meron doon. Yes, obsidian is very good for protection. I miss you. Ay, nako, Ivy, I miss you. Hindi pwede. At saka we're running out. Alam mo ba yung sinasabi ko sa'yo kung magkano sa labas, Ivy? 250,000 yun. Sa amin, hindi ko gagawin yun. Ang mahal sa labas. My God, paubos na. Para pong ako sa dinescribe ninyo, accept na addict. Am I? Probably. If you're having a hard time but your heart is good and you don't know how to, hindi mo maintindihan, you come to me, send me a message, I might be able to help you. Magdasal ka. Magdasal ka. Effective po ba ang cleansing ang pagligo ng tubig na may asin? Oo naman. Oo naman, pero sabayan mo ng dasal. Bakit kaya yung mga taong nagpupunta sa beach, pagkatapos maligo sa beach, pag uwi, ang saya-saya, pagod na pagod, pero ang saya-saya? Because the salt water of the sea at saka yung hangin may asin, ang hangin pong ini-inhale natin na galing sa tabing dagat ay may asin din. It cleanses everything. Salt is a very powerful thing to use, but it only works if you do it properly. Okay? Ma'am Elizabeth. Okay. Last question. No. Maya, no offense. Ano ba sinasabi mo? Magdasal ka nga, Maya. Mia. Sasabihin mo na no offense sa dulo, pero sinasabi mong huwag silang maniwala sa akin? Abay, very negative ang spirito mo, Mia. Very, very dark. Whoever you are, you need help. You need help. Parang mangbash ka sa mga taong walang gustong gawin kundi matuto ng kabutihan, makatulong sa kapwa. Ang ibig sabihin, ang sinusunod mo at nagbubulong sa'yo, Mia, are very dark. Dark forces yan. Evil spirit yan. Mag-iingat ka, Mia. Gamit na gamit ka na. Doon ka na lang sa mga katulad mo. Huwag dito. Ay, ano po, Isabel? Punta ka sa Oro Cosmic Creators, meron doon. O kaya sa Crystal Abundance, meron din sila doon. Yan po yung sagradong kandila. Opo. Nakita mo ba yon yung Mia? Opo, nakamute lang. Nakakatawa siya, oh. Halatang demonyo, oh. Sige po. Huwag po kayong mag-alala kasi pinagdadasal ko kayong lahat. Ito na muna po ngayon, ha. Hayaan ninyo yung topic na, thank you, yung topic na tungkol dun sa vampire. Kung paano to protect us from that. Gagawan ko ng paraan na maging topic at
maipost ko. I pray for everyone who's asking me to pray for them. Sa lahat po ng nandito sa TikTok na nangihingi ng panalangin. Kanina nga, meron nga ako nagbasa yung tungkol sa anak. Pinagdadasal ko po. I promise po, pinagdadasal ko po. Huwag kayong mag-alala. Pero magdasal din po kayo. Tulungan natin ang ating kapwa. Huwag manakit ng hayop po. Gawing basura ang kalikasan at ang dagat. Lahat ng tubig at ipagdasal natin. Iba po kasi yung collective. Ibig sabihin yung maraming taong nagdadasal na matigil na yung gera. Nakakatulong po yun. Nakakatulong po yun. Pagdasal po natin na tumigil na ang gera. Salamat po ng maraming. God bless everyone. Bye-bye po.